Hello sa inyong lahat, magandang araw. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa isang panibago na namang kwento na ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. And syempre, naku bago ang lahat, nais ko munang magpakilala sa mga bago nating subscribers. Hi po! Magandang araw, maraming salamat sa inyong panonood, lalong-lalo na sa inyong pag-subscribe at pag-click ng notification bell. Hello din sa mga suki natin, matagal-tagal na. Nako, mukhang malapit-lapit nyo nang mapakinggan ang storya ng buhay ko na hindi ko alam kung anong ini-expect nyo. Kasi 48,600 plus na po tayo. So 13 plus na lang. Maliit na bagay na lang. Ayun, konting-konting panahon na lang at i-share ko na yung sarili ko namang storya. Pero bago ang lahat, bilang pasasalamat sa inyong pag-subscribe, bilang pasasalamat sa inyong pagbibigay ng oras araw-araw para pakinggan ang ating mga kwento, ay nais kong i-shout out lahat ng mga nag-comment sa atin. Hello po sa inyo. Ayan, maraming salamat Mama Mia, parati po akong nakikinig sa mga kwento mo. Sana ma-shout out mo ako. Anong pangalan mo? Walang pangalan. Paano yan? Ayan, hi kay Gail Easy. Ayan, kay Blee Lot Lorenzo, tama po ba? Ayan, Gimaras Girl, Jevelyn Lobaton, maraming salamat. Hello daw kay Jocelyn Empleo, pa-relax sa dyan, wag magpaka-stress, tama. Huwag magpaka-stress kasi hindi naman nakakadagdag ng buhay, nakakadagdag ng araw ng buhay natin yung stress na yan. Hindi rin nakakaganda. Hello po, Rhea Gonzaga. Maraming thank you. Christy Dimitrial. Sabi niya, 1-4 na lang daw. Hindi 1-3 na lang, Christy. Ayan. Christy, ayan, maraming salamat. Totally not Yuki. Hello sa Di Guzman and Ramos family. Maraming salamat. Sa mga taga-Kaingin, San Rafael, Bulacan. Ayun. Maribel Figuracion, maraming salamat sa iyo Maribel. Ayun, Susana Bazer, Liza Chen, Leia Casas, maraming thank you sa inyo and syempre sa lahat po ng nag-comment kahapon. Joanne Bilusilio, Rose Tamayo, maraming salamat. Cornel Baron Glass in Germany. Hello po sa mga taga-Germany, sa mga taga-USA, maraming salamat. Taga-Italy, taga-London. Alam mo, pang-international itong ating channel. Charot lang. Hi kay Princess Rizalyn Alaba. Ayan, Princess Rizalyn Alaba. Maraming salamat sa araw-araw na pakikinig. Rose Tamayo, ganyan din siya. Ayun, maraming salamat po. Jeffrey Florentino, maraming thank you. Jonah from Alabang. Hi sa mga taga-Alabang. Oo nga pala sa mga taga-Bulacan. Maraming salamat sa inyo. Sa mga saan pa to? Batangas. Maraming salamat. Mga taga-Hong Kong. Eric Gomez. Thank you so much, Eric. Maraming salamat sa iyo sa pakikinig at syempre sa pagko-comment ng mahaba. Ayun. Angel Javier. Maraming thank you. Hello po sa mga taga-Lebanon. Maraming salamat. Ayan. Hello din sa mga kay Jenny V. Pineda. Thank you so much sa iyo. Noemi Badon. Hello kay Kuya Pims TV. Ayan, maraming salamat kay Donald, Rafael, and Melvin na always daw nakikinig sa atin. Maria Rapada, Aldi Miranda, Marilyn Manara. Maraming salamat sa mga taga-Taiwan. Hello po. Ayan, hello kay Jeneline Mendez, Jamie Rodriguez, Josel Gacho, Ann Soto, Darlene Mikutuan, thank you so much. Melody De La Cruz, maraming salamat. Kahit nandyan daw yung amo niya, nakikinig pa rin siya. Oy, thank you at hindi ka pinapagalitan ng amo mo. Ayan, hindi ko alam. Nako, hindi ko alam. Teka lang ha, sandali. Asan ba yun? Baby Jane Atayde, maraming salamat sa pakikinig. Hello po kay Jessie Laceda Coral from Gina Coral, Kingdom of Bahrain, na laging nakikinig. Robeline Galvelo, maraming salamat sa iyo. Ayun, pag-iisipan niya raw ng 100 times kung magpapadala raw ba siya ng sulat. Nako, padala mo na yan. Kung ayaw mo malaman kung sino ka, baguhin mo yung ibang mga pangalan at ibang mga lugar. At
twist mo na rin yung ibang pangyayari, yung parang katulad pa rin pero hindi 100% para walang makakakilala sa'yo. Hijin Kim, maraming thank you. Ayan, Veron Amparo, maraming salamat sa mga taga Singapore. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Mahal na Reyna from Shop in Style. Grabe naman yung mahal na Reyna. Ayun, bakit broken heart, Mama Mia? Sino bang may sabing may broken heart dito? Charot lang. Hi kay Candia, Rio Alex de Dios. Maraming salamat. Jollibee Ferrer. Ay, Ferrer pala yung apelyido ni Jollibee. Charot lang. Hello po sa mga taga-Taiwan. Maraming salamat. Mary Joy Carnisi. Gusto niya daw marinig yung pangalan niya. O ayan, tinawag ko na ha. Yan, shinout out ka na. Chong Gems. Ayun, Chong Gems. Honey Lee, maraming salamat, Honey Lee. Ambo, Maricel Delia, Jocelyn, Jeanette, May, Gina, Emily B, and Rose, and Riza. Maraming salamat sa inyo. Christina Season, thank you so much sa inyong pakikinig. At sa lahat po ng nag-comment, maraming salamat po. Huwag na nating patagalin, alam kong excited na ang lahat. Kaya naman, simulan na natin ang inyong inaabangan araw-araw na may ibang nagagalit kapag walang upload. Charot lang. Ito na ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Expect the unexpected. Yun ang sabi nila para raw wag kang magulat sa mga mangyayari sa buhay mo. Pero ang sabi naman ng iba, ang expectation daw ang dahilan kung bakit marami ang nasasaktan. Kapag kasi raw may expectation ka sa buhay, madali ka raw masaktan dahil madali kang madisappoint. Lahat daw kasi ng tao ay hindi naman marunong tumupad sa pangako. Lahat naman daw kasi ng tao ay makakapanakit sa'yo lalong-lalo na kung malaki ang aasahan mo sa kanya. Dear Mama Mia, magandang araw po sa iyo at sa mga tagapakinig ng iyong programang Dear Mama Mia. Lalong-lalo na po sa lahat ng staff ninyo, yung mga editors, yung mga laging nakaabang para matapos ang kwento na to. Mama Mia, hello po sa lahat ng tropa ko rin. Ako nga pala, si Gerald. Somewhere lang po dito sa Maynila. Ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay isang unexpected na pangyayari sa buhay ko. Mama Mia, masasabi ko po na ako po ay isang romantikong lalaki. Kaya lang kapag masyado kang romantiko, masyado kang mabait, at masyado kang mapagmahal, ewan ko ba kung bakit ikaw ang pinaglalaruan ng tadhana, kung bakit ikaw ang sinasaktan, kung bakit ikaw ang laging iniiwan. Mama Mia, nung high school kasi ako, seryoso talaga ako pagdating sa mga babaeng minamahal ko. Ayoko kasing matulad sa kuya ko, Mama Mia, na lagi na lang pong may iba't ibang girlfriend. Nung sinasaway ko siya ay tinawanan niya lang ako. Ang sabi niya, ang mga lalaki raw katulad namin, dapat daw ay hindi masyadong seryoso sa buhay lalo na sa pag-ibig. Alam mo Gerald, kapag ganyan ka, naku, madali kang utuin ng mga babae. Madali kang lokohin. Madali kang paasahin. Hindi ko yun naiintindihan nung una, Mama Mia. Kasi ang buong akala ko, lahat ng kababaihan ay mababait. Lahat ng kababaihan ay tunay na pag-ibig ang hanap. Yung lalaking tunay na magpapahalaga at magmamahal sa kanila. Kaya naman, hindi ako nakinig kay kuya. Naisip ko baka gusto lang niya talagang maglaro. Pero Mama Mia, nakatatlong girlfriend po ako nung high school at college. Pero lahat po sila ay niloko ako. Oo, hindi ko alam kung ako ba talaga ay kaloko-lokong klase ng tao. Kasi po,
lagi na lang po akong sinasaktan. Hindi lang basta iniiwanan, hindi lang basta sinasaktan, kundi pinagpapalit talaga sa iba. Kung hindi ko pa nahuhuli ay hindi aamin. Kung hindi ko pa nahuhuli ay lagi na lang akong nagigising na para bang wala po akong ulo kapag naglalakad ako sa school. Kasi yun pala, halos lahat ay alam na ang tungkol sa panloloko ng mga girlfriends ko. Kaso nga lang, kung sino pa yung niloloko, siya pa ang huling makakahalata. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi ko kasi ine-expect na may mga ganung uri pala ng babae. May mga babae pala na mahilig manakit ng damdamin. May mga babae pala na ang sadya lamang ay pasakitan ang kaniyang karelasyon. Akala ko mga lalaki lang ang marunong gumawa nun. Kaya naman pagkatapos ng ikatlong beses na naloko ako ng isang babae, naalala ko ang sinabi ng kuya ko. Tama nga si kuya, kapag masyado kang magmamahal, kapag masyado kang mabait, inaabuso ka. Kaya hindi pwede na masyado akong mabait. Hindi pwede na masyado akong mapagmahal. Inisip ko noon, para hindi ako paglaruan, ako na lang ang unang-unang maglalaro. At dun nga nagsimula ang pagiging playboy era ko, Mama Mia. Oo, naging mapaglaro ako sa damdamin ng mga babae. Hindi ko naisip noon na iba pala ang mga babaeng sinasaktan ko. Hindi pala sila yung mga babaeng nanakit sa akin. Ganon siguro talaga, Mama Mia, kapag sobra-sobra ka nang nasaktan. Kapag sobra-sobra ka nang nadala sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Hindi mo na rin maiisip na may masasaktan kang iba. Ang inuuna mo na lang ay ang sarili mo. Ang makaganti ka. Ang masabi mo sa sarili mo na hindi ka natanga. Mama Mia, pagkatapos nga ng third broken heart ko, ay naging heartbreaker ako. Iba't ibang babae ang nakakarelasyon ko. At nung makapagtapos na ako ng pag-aaral ko at magkaroon na ng sarili kong trabaho, dun na rin ako pumasok sa mundo na para bang noon ay hindi ko na-imagine para sa sarili ko. Oh, Mama Mia, pumasok ako sa mundo ng one night stand. Yung pa-bar-bar lang, yung pa-happy-happy lang. Pero may girlfriend pa rin ako noon. Lagi kong sinasabi sa kanya na mauuna na akong matulog, na maaga akong natutulog kasi nga may pasok ako kinabukasan. Pero ang totoo, Mama Mia, ay hindi naman ako natutulog. Nagpupunta ako sa bar at ino-off ko lang ang cellphone ko para kung sakali mang tumawag siya ay hindi niya ako makontak. Ganun akong maglaro noon. Habang yung girlfriend ko ay text ng text sa akin at inaakalang natutulog na ako, ang hindi niya alam ay may kinakama na akong ibang babae na mula sa kung saang bar na pinuntahan ko nung gabi. Mama Mia, masaya palang ang feeling na ganon. Yun bang maraming nagkakandara pa sa'yo? Yun bang wala kang pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao? Ang importante lang sa'yo ay ang mag-enjoy sa pagkakataong meron ka. At mag-enjoy sa panahon na binigay sa'yo. Mama Mia, masaya ako nung mga panahon na yun. Masaya ako habang ginagawa ko yun. Iba't ibang babae gabi-gabi. May mga babae na, alam mo yun, yung sila pa talaga ang nauuna. Meron namang mga babaeng pahinhin pa kunwari. Pero kapag inunahan mo naman ay mas wild pa pala sa'yo sa kama. Hindi ko alam pero na-enjoy ko na ang buhay na ganyan. Kapag nahuhuli ako ng girlfriend ko na meron akong ginagawang milagro, ay simple lang. Hinihiwalayan ko lamang. Simple lang at hindi ko na binibigyan pa ng pagkakataon na mag-explain siya. At iniisip ko na lang ay ayos lang, meron naman akong mahahanap na iba. Yun nga ang naging buhay ko sa loob ng 2 taon ng pagtatrabaho ko, Mama Mia. Hanggang sa isang araw, papunta na sana ako sa isang bar
Nung may madaanan ako, Mama Mia, na nakaupo sa isang bench na malapit sa bar na pupuntahan ko. Isang babae. Kapansin-pansin po siya kasi napakaputi niya. Para bang nag-glow in the dark yung skin niya. Naisip ko nga noon, mukhang hindi ko na kailangang gumastos. Mukhang hindi ko na kailangan pang mag-entrance fee sa bar na yon at hindi ko na rin kailangang bumili ng mga mamahalin nilang inumin para makabingwit ako ng babae. Dahil mukhang siniswerte ako ngayon. Nandito sa labas ang babaeng parang nakakaintriga sa atensyon ko. Napakaputi niya talaga, Mama Mia. Kitang-kita ko yun dahil sa iksi ng suot niya. Naisip ko nga baka galing siya sa bar. Baka niloko ng boyfriend niya. Kaya naman, Mama Mia, dahil ang gusto ko noon ay wag na munang gumastos kasi nga tingbits na ako malapit, malayo pa ang sweldo, kaya naman nilapitan ko ang babaeng yun. Doon ko napansin, Mama Mia, na para bang umiiyak siya. Humihikbi po siya at tinatakpan ng 2 kamay niya ang kanyang mukha. Nilapitan ko siya pero hindi yung masyadong malapit para wag niyang sabihin na atribido akong lalaki. Ilang saglit pa ay narinig ko na ang paggawa niya. Umiiyak nga talaga siya. Kaya naman sa pagkakita ko sa kanya, naisip ko noon, wag ko na lang kaya siyang istorbohin. Humanap na lang kaya ako ng ibang babaeng makakasiping nung gabing yun. Kaya lang, init na po ang pakiramdam ko. Pagkatapos ay wala pa akong masyadong malaking pera. Makakapusin ako dahil malayo pa ang katapusan kung kailan sweldo. Kaya naman naisip ko na umupo sa bench katabi niya. Ilang saglit pa ay hindi pa rin niya ako napapansin. Kinuha ko ang panyo mula sa bulsa ko pagkatapos ay nilapitan ko siya. Miss, huwag ka nang umiyak. Ito panyo ko oh. Hiramin mo muna. Sayang naman kung iiyak ka lang dyan. Maraming lalaki pa dyan eh. Yung mga lalaking pahahalaghan ka. Yung mga lalaking hindi ka iti-take for granted. Huwag mo nang iyakan yan kung sino man yung mokong na yan. Sabi ko sa kanya. Pagkasabi ko noon ay nilingon niya ako. Halata talaga sa mga mata niyang umiiyak siya dahil magmugto na ang mga yon. Kinuha naman niya ang panyong inabot ko, Mama Mia. Pagkatapos ay pinunas niya sa lumuluhan niyang mga mata. Salamat kuya ha. Pero hindi naman ako umiiyak ng dahil sa lalaki. Umiiyak ako kasi naiwala ko yung wallet ko. Sabi niya. Mama Mia, dun ko naisip na mukhang bata pa siya. Mukhang hindi pa siya masyadong may alam sa buhay. Nagulat ako sa sinabi niya dahil ang akala ko, Mama Mia, ay tama ang hula ko. Akala ko lalaki ang dahilan ng kaniyang pagluha. Yun naman kasi talaga ang halos dahilan ng lahat. Kapag lumuluha ang isang babae, lalaki ang dahilan. Kapag lalaki naman ang lumuluha, babae ang kadalasang dahilan. Pero mali pala. Para tuloy naging epic fail ako noon, Mama Mia. Pa-gentleman pa naman ang effect ko noon nang lumapit ako sa kanya. Dahil ang akala ko noon ay mapapaibig ko siya, Mama Mia. Nagpapa-gentleman pa ako dahil ang gusto ko ay siya mismo ang lumapit sa akin. Na siya mismo ang makakita na hindi naman ako harmful sa kanya. Nang sabihin niya yon ay medyo napahiya ako. Pagkatapos ay bigla siyang natawa sa naging reaksyon ko. Ano ba yan, kuya? Pag nakakakita ka ng babaeng umiiyak, iniisip mo broken-hearted agad? Sabi niya habang tumatawa. Sorry, akala ko kasi kung makahikbi ka kasi dyan ay parang nawala na ang buhay mo. Naku, buhay ko talaga yun, kuya. Nandun sa wallet na yun ang aking pang-tuition. Kaya naman, nahihiya talaga ako eh. Paano ko sasabihin sa tita ko na nawala ko yung tuition fee ko?
Malapit pa naman na ang pasukan, sabi niya. Mama Mia, hindi ko alam na malaki pala talaga ang problema niya. Naisip ko, malaki ang Maynila. Pagkatapos, maraming tao pa na mapagsamantala. Kapag may nakakita ng iba sa wallet niya, siguradong sigurado ako na wala na yun. Siguradong sigurado ako na baka tinapon na yun kung saan pero kinuha ang laman. Tinanong ko siya kung magkano ba ang laman ng wallet niya. Hindi siya sumagot. Sige na nga, tulungan na lang kitang hanapin yung wallet mo, sabi ko. Hinanap namin kung saan-saan, dun sa malapit sa bar, Mama Mia. Binalikan namin ang mga lugar na pinuntahan niya pero wala. Umiiyak na talaga siya at humahagulgol. Nagsorry pa siya sa akin dahil nadamay ko raw siya sa problema niya. At sabi ko ayos lang. Tinanong ko siya ulit kung magkano ba ang laman ng wallet na yon. Sabi niya 7,000 daw pampa-enroll niya. Sabi ko Mama Mia, kunin ko na lang yung cellphone number niya para kapag nakita ko ang wallet niya ay sasabihan ko siya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay dediskarte lang ako. Ang totoo niyan ay gusto ko lang makuha ang numero niya dahil naiintriga ako sa pagkatao niya. Nung malapitan kasi Mama Mia ay nakita kong maganda talaga siya. Malamlam ang kanyang mga mata. Hugis bigas ang mukha niya. Yung ilong niya hindi katangusan pero hindi mo na rin naman masasabing pango. Maliit din ang kanyang mga labi at maputing maputi siya. Straight ang kanyang buhok na itim na itim. Kaya napakaganda niya. Sa totoo niyan, Mama Mia, ay pwede siyang kunin para maging isang shampoo model. Naisip ko noon, heto na ang jackpot ko, sabi ko sa sarili ko. Kaya naman, Mama Mia, nung magkahiwalay kami, kinabukasan ay tinext ko siya. Tinanong ko kung nakita na niya ang wallet niya pero ang sabi niya hindi pa. Kaya naman ginawa ko ang lahat para makita ang wallet na yon. Pumunta ako sa iba't ibang radio station at pinanawagan ko pa talaga Mama Mia ang nawawala niyang wallet. Kaya naman, nung may nakapag-turnover sa isang radio station ng isang wallet Mama Mia ay pinuntahan ko yun pagkatapos ko agad sa trabaho. Pagkapunta ko ay binuksan ko ang wallet. Tama nga, wala na ang laman nitong 7,000. At pagkakita ko sa mga IDs Mama Mia, dun ko nalaman na Mayra pala ang pangalan niya. Maganda ang pangalan niya, kasing ganda niya, sabi ko sa sarili ko. Pero inisip ko, hindi kaya mas lalo siyang malulungkot kapag binalik ko ang wallet niya nang wala pa ring laman? Kaya naman Mama Mia, kahit hindi ko ugaling umutang sa kung kani-kaninong kakilala ko, ay ginawa ko na rin. Umutang na rin ako Mama Mia, para lang may panlagay ako sa wallet ni Mayra. Umutang ako ng 8,000 sa aking kakilala. Siyempre yung 1,000 Mama Mia ay ipanlilibre ko sa kanya ng snacks kapag nagkita na kaming dalawa kapag sinauli ko ng wallet niya. Buti na lang talaga at hindi naman ako mahilig mangutang. Kaya naman yung kakilala ko ay pinautang niya ako. Malapit na rin naman ang sweldo namin. Sabi ko, magdidieta na lang muna ako. Either hindi ako kakain ng masasarap o hindi ako magbabar ng isang buwan. Para naman mabawi ko yung nagastos kong 7,000. Mama Mia, pagkatapos noon, nung naibigay na sa akin ng kakilala ko ang inutang kong pera, ay tinawagan ko na ang cellphone number ni Mayra. Hello, Mayra? Nagulat pa siya Mama Mia dahil nakilala ko ang pangalan niya. Hello? Sinabi ko bang pangalan ko sa'yo? Tanong niya. Naku, hindi. Pero nabasa ko ang pangalan mo. Nabasa? Saan mo nabasa? Dito, sa ID mo.
Mama Mia, bigla siyang tumili sa kabilang linya. Ibig sabihin nakita mo yung wallet ko? Tanong niya. Oo, nakita ko. At good news, may laman pa. Sabi ko. Nagsinungaling ako sa kanya, Mama Mia, dahil alam ko na hindi niya tatanggapin yung pera kapag nalaman niya na inutang ko pa yon. Talaga? Naku, maraming salamat, kuya. Gerald ang pangalan ko. Huwag mo na nga ako tawaging kuya. Hindi naman kita kapatid eh. Biro ko pa sa kanya. Tumawa siya sa kabilang linya at tinanong kung saan kami pwedeng magkita para makuha na niya yung wallet niya. Sabi ko, Mama Mia, ay magkita na lang kami dun sa lugar kung saan una kaming nagkakilala. Pumunta kami sa isang coffee shop at nilibre ko pa siya, Mama Mia. Tuwang-tuwa naman siya at niyakap niya ako nung makuha na niya ang wallet niya. Alam mo ba, takot na takot ako eh. Baka hindi ako makapag-aral. Bakit, hindi ka pa ba nagpapa-enroll? Tanong ko. Hindi pa. Malayo pa naman yung pasukan dun sa amin. Tsaka na lang kapag malapit na. Sabi niya. Hindi ko yun pinansin noon, Mama Mia, dahil ang buong akala ko talaga ay doon lang din siya nag-aaral. Hindi ko alam na sa probinsya pala siya. Habang nag-uusap kami at kumakain ay nakikita kong mas lalo siyang gumaganda kapag masaya siya, kapag ngumingiti siya. Nung una kasi kaming magkakilala ay parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha niya dahil sa sobrang pag-aalala niya sa wallet niya. Muli ay nagpasalamat siya sa akin. Kaya naman, Mama Mia, mula noon ay naging magka-close na kaming dalawa. Magka-text, magkatawagan, hanggang sa lagi ko na siyang inaayang magkita kami. Matapos ang 2 linggo, Mama Mia, ang sinabi niya sa akin ay hindi na muna siya magpapakita dahil babalik na siya sa probinsya para sa kanyang pag-aaral. Bigla akong nalungkot noon. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, mula nung makilala ko po si Myra, ay wala na po akong ibang babaeng na ikakama. Hindi na po ako nakakapag one night stand dahil mas naging interesado ako sa kanya. Kaya lang, bigla na naman siyang umalis. Bigla niya akong iniwanan para naman sa kanyang pag-aaral. Tinanong ko kung nasa anong year na siya sa college. Sabi niya 3rd year na. Naisip ko malapit na pala siyang graduate. Inaya ko pa siya noon at kinukumbinsi na pagka-graduate niya ay sa Maynila siya maghahanap ng trabaho. Sinabi ko pa sa kanya, Mama Mia, na ako ang maghahanap ng trabaho para sa kanya. Kapag may vacant sa kumpanya na pinapasukan ko ay agad ko siyang irerekomenda. Mama Mia, natuwa naman siya dahil gustong-gusto niya raw talagang magtrabaho sa Maynila. Pagkatapos ng ilang araw pa naming pagsasama ay umalis na si Myra para mag-aral. Pero kahit na umalis na siya ay hindi naman natigil ang komunikasyon naming dalawa. Lagi kaming magkatawagan, lagi kaming magka-text. Pero Mama Mia, dahil wala na si Myra at hindi na kami nakakapagkita, halos araw-araw pagkatapos ng trabaho ko ay bumalik ako sa dati kong gawi. Bumalik ako sa pakikipag one night stand. Bumalik ako sa mga casual sex lamang. Although hindi naman nawala ang komunikasyon naming dalawa ni Myra. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan at naging bakasyon na naman. Pumunta na naman ng Maynila si Myra para doon magbakasyon sa tita niya. At dahil nga doon, Mama Mia, ay naging magka-close ulit kami. Natigil ulit ang pakikipag one night stand ko. Pinakilala ko na rin si Myra sa mga kaibigan ko. Mula noon, Mama Mia, ay halos kami na ang laging masayang magkasama. Mula noon ay sinasama ko na siya kapag may lakad ang barkada. Hindi ko siya sinasama sa mga bar kasi baka may mga babaeng makakakilala sa akin doon at unang lalapit sa akin. Ayokong malaman niya, Mama Mia, ang pinagagagawa ko sa buhay ko. Ayokong malaman ni Myra na meron akong ganong klaseng side sa sarili ko.
Naging mabuti ang pakikitungo namin ni Myra sa isa't isa. Para kaming naging matagal nang magkakilala. Close na close kami. Masayang masaya ako, Mama Mia, dahil mula nung unang araw ng bakasyon niya ay nagkita na kami hanggang sa mga sumunod pang araw. At dahil nga araw-araw na kaming nagkikita, feeling ko, Mama Mia, ay hulog na ang loob ko kay Myra. Feeling ko ay mahal na rin niya ako at mahal ko na rin siya. Kung ako kasi ang tatanungin mo, Mama Mia, naisip ko na iba talaga si Myra sa mga babaeng nakilala ko. Bukod sa angkin niyang ganda, naisip ko, Mama Mia, na napakabait niya talaga. Masaya siyang kasama. Kalog. Oo, hindi kami magkapareho sa halos lahat ng bagay, pero hindi naman yun naging dahilan para hindi kami magkaintindihan. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, ay masaya siya. Masaya raw siya kapag nakakasama niya ako. Ako rin naman ay masayang masaya. Kung ako nga ang tatanungin niyo, masasabi kong parang ang tagal na naming magkakilalang dalawa. Hindi kami magkapareho sa halos lahat ng bagay pero nako-complement naman namin ang isa't isa. Mama Mia, dahil nga araw-araw ring nakikipagkita sa akin si Myra at halos oras-oras kaming magkatawagan kahit nasa trabaho ako, pakiramdam ko ay naangkin na niya ang puso ko. Ang puso ko na minsan nang naging bato dahil 3 beses nang naloko. Pero naisip ko noon, Mama Mia, mukhang handa na ako. Handa na akong sumugal muli para sa pag-ibig. Handa na ako na sumubok ulit na magmahal at buksan ang puso ko. Mama Mia, sinabi ko noon sa sarili ko na pagka-graduate ni Myra, ay manliligaw ako agad sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko na gusto ko na kapag nagkaroon na kaming dalawa ng relasyon, ay nasa iisang lugar na lamang kami. Yung hindi na kami mapapalayo sa isa't isa. Hanggang sa minsan ay sinama niya ako, Mama Mia, sa lakad ng mga pinsan niya. Ang sabi niya ay gusto raw akong makilala ng kanyang mga pinsan. Dun ko nga na-confirm, Mama Mia. Matagal nang may gusto sa akin tong si Myra. Dahil kung hindi naman niya ako ipapakilala sa mga taong mahahalaga sa kanya. At nung magkita nga kami sa isang mall ay nakilala ko doon ang 4 niyang pinsan na babae na halos kaidaran lang siguro niya. Sina Camille, Sheena, Sandra at si Chini. Mama Mia, hindi ko talaga mapinpoint noon kung bakit pamilyar sa akin ang isa sa kanila. Si Chini yun. Hindi ko alam kung bakit pamilyar siya. Naaalala ko, Mama Mia, na parang nagkakilala na kaming dalawa. Para bang pamilyar na pamilyar siya sa akin. Ako naman ay hindi ko mawari kung pamilyar rin ba ako kay Chini. Kasi sa kanilang 4, Mama Mia, si Chini lang talaga ang naging masungit sa akin nung araw na yon. Siya lang ang halos hindi namamansin. Siya lang ang hindi nakipagkamay sa akin nung pinakilala nila ako. Bagkos ay lumayo siya at ang sabi ay magsi-CR na muna siya. Naisip ko nga noon, saan ko ba nakilala si Chini? Siguro sa dami ba naman ng babae at lalaking nakakasalamuha ko araw-araw, baka isa siya sa mga yon. Napansin ko rin, Mama Mia, na parang mas bata itong si Chini kay Myra. Nung una ay hindi mo mahahalata yun. Pero ang sabi nga ni Myra ay nasa 2nd year college pa lamang si Chini. Samantalang si Myra ay magpo 4th year na. Kaya matanda siya ng 2 taon dito. Ha? Minor de edad pa pala itong si Chini. Sabi ko sa sarili ko. 19 pa kasi noon si Myra, Mama Mia, kaya si Chini sigurado akong 17 pa lamang. Sa lahat ng kanyang mga pinsan, si Chini lang talaga ang nagsungit sa akin. Umalis agad si Chini, Mama Mia, matapos kaming kumain sa mall na yon. Manonood pa kami ng sine pero ang sabi niya hindi na raw siya interesado. Meron daw kasi siyang ibang lakad. Nagtaka pa noon sina Myra at ang iba niyang mga pinsan.
Hindi mo naman sinabi kanina na may lakad ka. Ang sabi mo, magkakasama tayong 5 ngayon. Hindi biglaan eh. At isa pa, kailangan na kailangan ako. Friends ko kasi, nangangailangan ng tulong. Sabi niya. Nagpaalam siya sa mga pinsan niya pero hindi niya ako pinansin. Mama Mia, hindi pa naman kami noon ni Maira. Sabihin na natin na there's something special going on between us. Pero hindi pa more than friends. Parang kami na parang hindi. Ganon. Hindi pa naman kasi ako nanliligaw sa kanya. Pero Mama Mia, magkahawak kamay na kami nung nanood kami ng sine. Para akong dinuduyan sa alapaap noon. Ang saya-saya ko. Nung sumandal ako sa balikat niya ay hindi niya ako pinuna. Hindi niya ako sinaway. Kaya naman naisip ko na ayos lang sa kanya yon. Naisip ko Mama Mia na mukhang pareho talaga kami ni Myra nang nararamdaman sa isa't isa. Friends pa lang kami. Ang sabi ko nun sa sarili ko, paninindigan ko. Ang sinabi ko na tsaka ko na siya liligawan kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral niya. Kapag dito na siya sa Maynila titira para magtrabaho. Ayoko kasi talaga ng long distance relationship, Mama Mia. Naisip ko kasi na loko nga ako ng mga nakarelasyon ko noon na nasa tabi ko lang. Paano pa kaya kapag long distance yung karelasyon ko? Kaya tiniis ko na lang talaga. Hindi ako manliligaw sa kanya hanggat uuwi pa siya ng probinsya para mag-aral doon ng ilang buwan. Pero Mama Mia, kahit na walang panliligaw na nangyari, ay may naging usapan naman kaming dalawa ni Myra. Ang sabi niya, hihintayin niya ako. Sabi niya rin na sana makapaghintay ako sa kanya. Doon ko inamin sa kanya na matagal na akong may gusto. Matagal na kitang gusto, Myra. Ang totoo niyan, hindi lang kita nililigawan dahil ayoko sa long distance relationship. Alam ko naman yun, Gerald. Hindi naman ako manhid. Nararamdaman ko naman ang pagmamahal mo. At alam ko na ramdam mo rin na gusto kita. Ramdam mo rin na mahal kita. Pero tulad mo, ayoko rin sa long distance relationship. Tulad mo, mas gusto ko na magkasama tayo. Okay lang yun, konting tiis lang naman eh. Sabi ko nun sa sarili ko. Mama Mia, dun ko naisip na iba pala talaga kapag tunay kang nagmamahal. Nakakapagtiis ka eh. Naiintindihan mo kahit ang mga mahirap na sitwasyon. Tinanong ko pa siya, Mama Mia, kung bakit hindi na lang niya sa Maynila tapusin ang pag-aaral niya. Mama Mia, ang sabi niya, wala raw talaga siyang magagawa dahil yun talaga ang gusto ng mga magulang niya. At gusto niya raw na mas matiwasay na makapagtapos, Mama Mia. Ayaw niya raw na may mga komplikasyon pa. Paano kapag nag-transfer ako tapos nagkaroon ng komplikasyon kasi iba yung curriculum dito kaysa doon sa probinsya namin? Ayoko kayang mas matagalan sa pag-aaral. Alam mo ba, tita ko ang gumagastos sa pag-aaral ko. Ayokong ma-disappoint siya eh. Kaya ang gusto ko makapagtapos talaga ako. Pero wag kang mag-alala, Gerald. Alam na ng mga magulang ko na pagkatapos ko ng pag-aaral ay luluwas agad ako ng Maynila. Alam na rin ng tita ko na dito ako titira sa kanya dahil dito ako mag-aaral. Pumayag naman silang lahat. Kaya konting tiis na lang ha. Magkakasama din tayong dalawa. Sabi niya sa akin. Mama Mia, this time ay mas naging mahirap sa akin ang isipin na papalapit na ang pag-alis ng babaeng mahal ko. Papalapit niya na ang kanyang paglayo. Noong una kasi, wala pa kaming usapan. Ngayon ay meron na, Mama Mia, kaya naman mas mahirap na yun para sa akin. Mas masakit na yun. Mas nahihirapan na ako nun. Pero ang inisip ko na lang noon ay susulitin ko ang mga araw para makapag-bonding pa kaming dalawa. Susulitin ko ang mga araw para makapag-usap kami. Para naman makasama ko siya.
Yun nga ang ginawa namin. Nag-leave ako sa trabaho ko, Mama Mia, para mas masulit namin ang pagsasama naming dalawa. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanyang pag-alis. Hindi talaga ako noon, Mama Mia, masabihan ng sarili ko. Hindi ko talaga noon masabihan ng sarili ko na wag malungkot. At nung dumating ang araw na yun ay kasama ako na naghatid sa kanya sa terminal ng bus. Ang usapan namin ay kasama ang iba niyang mga pinsan. Pero para namang napagtripan ako ng pagkakataon. Kasi nagkaroon ng kanya-kanyang biglaang mga lakad ang ibang mga pinsan ni Myra. Kaya kaming dalawa lang ni Chini ang naghatid sa kanya sa terminal ng bus. At nung makaalis na ang bus na sinasakyan ng babaeng mahal ko, ay nilingon ko si Chini. Chini, right? Tanong ko sa kanya nang makita ko siya. Mama Mia, hindi ko kasi alam kung papaano ko sisimulan ang usapan naming dalawa. Hindi ko kasi alam kung papaano ko sasabihin sa kanya na pamilyar siya sa akin nang hindi niya ako sinisimangutan. Tama ka, pero mali ka rin, sagot niya sa akin. Nagtaka ako sa sinagot niya. Bakit naman? Tanong ko. Tama ka na Chini ang pangalan ko, pero hindi Chini Wright ang complete name ko. Natawa tuloy ako sa biro niya dahil seryosong seryoso ang mukha niya noon. Halika na nga, alis na tayo. May lakad ka ba ngayon? Tanong ko sa kanya. Wala naman. Libre mo nga ako. Kasi di ba, pinagod niyo ako eh. Pwede naman na kayong dalawa na lang ni Myra ang pumunta dito sa bus terminal. Sinama-sama niyo pa ako. Sabi niya. Sige na, okay na. Lilibre na kita. Tsaka kung libre ka rin ngayong araw, pwede bang samahan mo ko? Bibili kasi ako ng regalo para sa mama ko eh. Birthday niya sa Makalawa. Tsaka pala, pwede ba kitang imbitahan doon? Tanong ko sa kanya. Mama Mia, tumawa na lang siya. Sabi niya isa-isa lang daw. Wag daw napakarami. Iisa lang daw ang libre ko sa kanya kaya isang pabor lang din. Yung samahan niya lang daw ako na bumili ng regalo para sa mama ko. Mama Mia, kumain kaming dalawa ni Chini. Pagkatapos noon ay bumili nga kami ng regalo para sa mama ko sa mall. Paggabi na nung palabas na kami ng mall, nang makakita kami ng malapit na perya. Doon Mama Mia ay nakita kong nagliwanag ang mukha ni Chini. Gusto mong magperya muna tayo? Tanong ko sa kanya. Talaga? Payag kang magperya tayo? Oo, gusto mo ba? Sige, pero wala akong dalang pera eh. Sabi niya na tumatawa. Alam ko, ako nang bahala. Sabi ko naman. Kaya naman Mama Mia, dumiretso na kami noon sa peryang nakita namin. Naglibang kaming dalawa. Sumakay kami sa iba't ibang mga rides pero hindi naman kami masyadong nagpansinan. Tumatawa lang siya, tumitili at ngumingiti. Mama Mia, dun ko nakita na parang halos magkamukha pala silang dalawa ni Myra. Pero may kakaiba kay Chini nang hindi ko maipaliwanag. Kaya naman hinayaan ko lang siyang mag-enjoy. Dun siya pinaka-enjoy sa horror house at sa Ferris wheel. Ako naman Mama Mia ay takot na takot sa height kaya naman tinatakpan ng mata ko. Siya naman ay pilit tinatanggal ang takip sa mata ko para raw makita ko ang ganda ng paligid. Kaya naman pinilit ko na buksan ang aking mga mata nung natanggal na niya ang pagkakatakip ng mga kamay ko rito. Sige na, huwag ka nang pumikit. Tumingin ka nga para makita mo ang ganda ng paligid. Sabi niya. Mama Mia, namangha ako. Napakaganda ng mga ilaw. First time ko pong binuksan ang mga mata ko habang nasa loob ako ng Ferris wheel. Alam mo, kay lalaki mong tao at kay tanda-tanda mo na matatakutin ka pa eh. Sabi niya habang tumatawa. Pagkatapos naming
magperya Mama Mia ay naglaro din kami sa iba't ibang mga games na nandoon. Pagkatapos ay inahatid ko na siya sa bahay nila. Pagkatapos noon, akala ko Mama Mia ay hindi na ako magpapakita pa kay Chini at hindi na kami magkikita pang dalawa. Pero matapos lang ang 1 linggo ay tinawagan ako ni Myra. Ang sabi niya, samahan ko raw muna si Chini dahil wala itong kasama at malungkot daw ito. Tinanong ko si Myra kung ano ang number ni Chini para matawagan ko. Sabi niya ayaw daw nitong sumagot sa mga taong hindi nito kakilala. Puntahan ko na lang daw si Chini sa lugar na binigay niya dahil nandun daw ito at ang i-emote. Buti na lang Mama Mia at linggo noon at wala akong pasok sa trabaho. Pinapunta ako ni Myra sa isang lugar na para bang napakaliit yun na coffee shop at walang halos tao. Nang makarating ako doon ay nandun nga si Chini. Para siyang umiiyak. Nilapitan ko siya. Sinungitan niya ako. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Si Myra bang nagpapunta sa'yo rito? Sabi niya Mama Mia. Tumango ako sa kanya. Oo, siya nga. At ano bang problema? May pinagdadaanan ka ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot kaya umupo na lang ako sa tabi niya. Sige lang, umiyak ka lang dyan. Nandito lang ako Ilang saglit pa ay nagtanong siya sa akin. Bakit ganyan ba kayong mga lalaki? Bakit lagi na lang kayong nananakit? Bakit lagi na lang kayong nang iiwan? Tanong niya. Doon Mama Mia nakumpirma ko, lalaki ang dahilan ng kaniyang pag-iyak. Lalaki ang dahilan ng kaniyang pasakit ngayon. Alam mo Chini, marami pa namang lalaki sa mundo. Iiyak mo lang yan. Pagkatapos makaka-move on ka rin. Mama Mia nagalit siya sa akin noon. Ang sabi niya paano ko raw masasabi na makakapag-move on lang din daw siya. Bakit pinagdaanan mo ba ang pinagdaanan ko? Mukhang hindi ka dumadaan sa ganun Mukhang easy lang sa'yo ang mga babae. Mukhang mapaglaro ka sabi niya. Doon ay nagtaka ako. Muling bumalik sa akin ang pamilyar na feeling. Parang magkakilala kami dati pa. Mama Mia, mapaglaro talaga ang panahon at ang tadhana. Kasi doon Mama Mia naisip ko at naaalala ko na si Chini. Isa pala siya sa mga babaeng naka one night stand ko. Tiningnan niya ako ng maigi. Pagkatapos ay tumawa siya. Mukhang sa wakas naalala mo na ako. Oo, last year. Hindi pala, mukhang magto 2 years na. Mukhang hindi pa kayo magkakilala ni Myra noon Nung nagkaroon tayo ng ugnayan, sabi ni Chini. Chini? Bata-bata mo pa nakapasok ka nun sa bar? Tanong ko. Bakit? Bata ba akong tignan? At saka kapag nag-makeup ang isang babae, hindi na siya magiging bata, lalo na sa tangkad ko. Chini, I'm sorry. Hindi ko talaga alam na minor de edad ka. Wala ka namang kasalanan noon. Wala kang kasalanan, Gerald. Kasi ako naman ang pumili noon. Ako ang pumili na pumunta sa lugar na yon. Dahil tulad ngayon, nasasaktan din ako noon. Pinagpalit ako ng lalaking mahal ko sa isang babaeng maharot. Kaya naisip ko, haharot na lang din ako. Kasi ipagpapalit lang din naman ako dun pa sa hindi matino. Kaya wag na lang akong magpakatino. Baka sakaling piliin din ako, sabi niya. Pero hindi pa rin ako pinili. Dugtong niya at umiiyak na naman. Noon ako naawa kay Chini, Mama Mia. Dinamayan ko siya at sinamahan ko siya noon. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil hindi ko alam noon na minor de edad pala siya nung may mangyari sa aming dalawa. Mama Mia, mapaglaro rin talaga ang tadhana. Mapaglaro rin talaga ang panahon.
Dahil kung kailan nagiging close na kaming dalawa ni Chini, ay halos hindi ko na rin maramdaman si Myra. Hindi na rin siya nagpaparamdam sa akin. Ang tanging nakakasama ko na lang ay ang pinsan niyang si Chini. Madalas, Mama Mia, si Chini rin ang nagte-text sa akin. Madalas nagpapasama din siya sa akin. Madalas gusto niya na sunduin ko siya. Pero kapag magkasama naman kaming dalawa, Mama Mia, paminsan-minsan ay tahimik siya. Paminsan-minsan ay para siyang statwa na hindi gumagalaw. Mama Mia, isang gabi ay nag-text ako sa kanya. Hindi ko man maamin ang nararamdaman ko. Sana lang ay malaman mo itong damdamin na hindi ko matahan kung hindi aaminin na nais kitang mahagkan. Sa bawat pagsasama nating matahimik, hindi man tayo ganon magkaibigang matalik, ay nais kong malaman mo na ikaw ang babaeng nagtanggal sa puso ko ng mga tinik. Isa yung tula, Mama Mia, na sinulat ko pa mula noon. Sinend ko yun sa kanya. Tinawagan niya ako at natawa siya. Sinabi niya, Mama Mia, na hindi niya alam na may tinatago din pala akong pagkamakata sa itsura ko. Matapos nun, Mama Mia, ay nagsimula na kaming maging close dalawa na totoo ni Chini. Lagi na kaming magkasama, magkatawanan, laging kumakain sa labas at gumagala. Hanggang sa naging madalas na rin ang pagkikita naming dalawa. Hanggang sa, Mama Mia, isang araw ay umiiyak siyang tumawag sa akin. Ang sabi niya ay nakita niya raw muli ang ex niya. At kasama pa nito yung haliparot na pinagpalit sa kanya. Umiyak siya ng umiyak. Nakita kaming dalawa at sabi niya gusto niyang uminom. Naku, Chini, hindi pa pwede. Minor de edad ka eh. Mag-18 na ako next week. Pwede ba? Kahit ngayon lang. Gusto kong makalimot eh. Please, Gerald, pagbigyan mo naman ako. Sabi niya sa akin. Kaya naman, Mama Mia, kahit na ayaw ko siyang pagbigyan, kahit na ayaw kong ibigay sa kanyang gusto niyang uminom siya, ay ginawa ko na lang din. Sinabi ko na magkita na lang kaming dalawa. Oo, Mama Mia, nagkita kami at nag-inuman. Pero hindi lang inuman ang nangyari sa amin nun. Mama Mia, mas higit pa sa inuman. Dahil pagkatapos nun, hindi ko alam kung anong nangyari pero napunta na lang kami sa isang motel. Dun, Mama Mia, ay pinaghahalikan ako ni Chini. Bakit ba hindi niya ako magawang mahalin? Sabi niya. Chini, lasing ka na. Hindi ako ang boyfriend mo. Alam ko, Gerald. Alam kong hindi ikaw ang boyfriend ko. Kaya ano tong ginagawa natin, Chini? Please lang, tigil mo to. Baka pagsisihan mo eh. Mama Mia, sabi niya sa akin, pati raw ba ako ay tatanggihan siya? Hindi ba talaga ako maganda, Gerald? Hindi ba talaga ako kaakit-akit? Bakit lahat na lang kayo tinatanggihan ako? Dahil sa awang naramdaman ko ay hinalikan ko siya. At ang halik na yun, Mama Mia, ay nagtulak sa amin para gawin ang isang bagay na hindi namin dapat ginawa. May nangyari sa amin nung gabing yun. Pagkatapos, Mama Mia, kinabukasan ay meron na naman. Hanggang sa 3 beses halos sa isang linggo kung mag-check-in kaming dalawa ni Chini. Wala kaming usapan dalawa. Walang usapan tungkol sa relasyon namin. Hanggang sa muli na namang nagparamdam sa akin si Myra. Excited na ito dahil malapit na matapos na raw ang kanyang pag-aaral. Magkikita na tayong dalawa, Gerald. Pagkatapos noon ay pwede na tayong maging masaya. Sabi niya sa akin. Ako naman, Mama Mia, ay nagpapanggap na masaya sa kabilang linya. Pero ang totoo ay naguguluhan na ako. Oo, at meron pa rin akong nararamdaman kay Myra. Oo, at mahal ko pa rin siya. Pero Mama Mia, may iba na rin akong nararamdaman para kay Chini.
Hindi ko alam pero hindi ko na mapigil-pigil kung ano man ang nangyayari sa aming dalawa. Hanggang sa dumating ang katapusan ng pag-aaral ni Myra. Sabi niya, Mama Mia, 2 linggo lang daw siya doon sa probinsya at pupunta na siya ng Maynila at maghahanap na ng trabaho. Tinanong niya ako kung may nahanap na akong trabaho. Nagsinungaling ako at ang sabi ko ay wala pa akong nahahanap pero ang totoo, Mama Mia, hindi naman talaga ako naghanap dahil naging busy ako masyado kay Chini. 1 linggo bago bumalik si Myra sa Maynila, Mama Mia, ay kinausap ako ni Chini. Sinabi niya sa akin na buntis siya. Mama Mia, doon ay gulat na gulat ako. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Gusto kang makilala ng mama ko, Gerald. Sinabi ko na sa kanya na ikaw ang nakabuntis sa akin. Kahit na takot ako noon, Mama Mia, ay pumunta ako kina Chini. Nagpakilala ako sa mama niya na tita ni Myra. Mama Mia, doon ay nagalit sa akin ang mga magulang ni Chini dahil kaka-18 pa lang daw nito, pagkatapos ay binuntis ko naman kaagad. Sabi nila panindigan ko raw si Chini. Pinatawag pa nila ang mga magulang ko at ang gusto nila ay ipakasal kami sa isa't isa. Mama Mia, pagkatapos ng 1 linggo ay nakapagplano na sila agad ng kasal. Sa susunod na buwan daw ang kasal namin para raw hindi pa halata ang tiyan ni Chini. Kaya lang, Mama Mia, habang nagpaplano kami ng kasal ay bigla namang dumating si Myra. Doon ay galit na galit siya sa akin at kay Chini. Pinagmumura niya kami. Naiyak ako, Mama Mia. Naiyak ako dahil hindi nasunod ang plano namin ni Myra. Hindi ko alam noon kung mahal ko si Chini. Hindi ko alam noon kung ano bang nararamdaman ko sa kanya. Pero ang alam ko, Mama Mia, kinakailangan ko siyang panagutan dahil nabuntis ko siya. Kinakailangan ko siyang panagutan dahil ako ang may kasalanan ng nangyari sa kanya. Kaya nagpakasal kaming dalawa ni Chini. Pero Mama Mia, sa mga unang taon ng pagsasama namin ay hindi naman ako naging masaya dahil iniisip ko na sayang, sana si Myra yun. Pero Mama Mia, hindi ko alam kung anong nangyari. Nagising na lang ako isang umaga na wala si Chini sa tabi ko. Wala rin ang anak namin. Natakot ako noon, Mama Mia, dahil ang akala ko ay iniwanan na niya ako. Tinatawagan ko siya pero hindi nagre-ring ang cellphone niya. Mama Mia, takot na takot ako noon kaya hindi ako pumasok sa trabaho at pinuntahan ko ang bahay ng mga magulang ni Chini. Nandun pala siya. O Gerald, at nandito ka na pala. Akala ko may trabaho ka ngayon. Chini, nandito si Gerald. Bakit ka nandito? Tanong niya. Bigla ako siyang niyakap, Mama Mia. Doon ko naramdaman na ayaw kong mawala siya. Doon ko naramdaman na mahal ko na si Chini. Mama Mia, ngayon po ay mag-4 na taon na kaming kasal ng babaeng mahal ko. Ng babaeng naging bahagi ng unexpected love story ko. Sabi nga nila, expect the unexpected. Dahil lang totoo niyan, Mama Mia, kung noon ay nakaplano ang buhay ko na si Myra ang makakasama ko, ngayon ay masaya ako kung paano na si Chini ang binigay sa akin ng Diyos. Totoo pala ang sinabi nila. Kapag kayo talaga, walang makakahadlang. May mga tao na gagamitin lang para maging tulay niyong dalawa. Gagamitin lang para magkaroon kayo ng ugnayan. Pero kung sino ang itinadhana sa'yo, yun talaga ang magiging katapusan mo. Kaya sa ngayon, Mama Mia, ay naging maingat na ako. Maingat na ako sa mga kilos ko at maingat na rin ako sa buhay ko. Dahil ayoko na magtapos rin ang relasyon naming dalawa ni Chini. Ang gusto ko, Mama Mia, kaming dalawa na hanggang sa huli. Nitong nakaraang taon lang, Mama Mia, Pasko, nung magkita ulit kami ni Myra. Humingi kami ni Chini ng tawad sa kanya.
Sa wakas ay napatawad na rin niya kami dahil meron na rin siyang boyfriend ngayon at ikakasal na rin siya. Ang sabi ni Myra, mukhang ginawa lang daw talaga siyang tulay ng tadhana para magkakilala kami ng totoo ni Chini. Maraming salamat po, Mama Mia, sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi ko. Nawa po ay nagustuhan niyo ang kwento naming dalawa ng babaeng mahal ko. At ang kwento namin ng babaeng muntikan ko nang maging karelasyon. Maraming salamat po muli. Lubos na gumagalang, Gerald. Napakaganda naman ang love story mo, Gerald. Totoo nga, tadhana at ang Diyos at humahanap ng paraan para mapunta tayo sa kung saan man tayo nararapat. Ang sabi nga sa Bible, ang tao ay gumagawa ng kanyang mga plano, pero sa huli, ang kagustuhan ng Diyos ang nasusunod. Masaya ako dahil masaya ka na, Gerald, at kayo ni Chini, at masaya na rin si Myra. Minsan, yung mga greatest heartbreak natin, yun daw talaga ang nagli-lead sa atin sa tamang tao. Sa tao na itinadhana sa atin. Sa tao na mamahalin tayo at pahahalagahan tayo tulad ng pagpapahalaga sa atin ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa po ay nagustuhan niyo ang kwentong inihandog sa atin ni Gerald. Kung gusto niyo ang kwentong ito, please like at share. At please po, mag-subscribe kayo dito sa ating channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Click the notification bell para naman updated kayo araw-araw kapag may ina-upload tayong video. At syempre, huwag kalimutan na mag-comment para sa inyong mga pa-shoutout. Kung meron din kayong kakilala o kung kayo mismo may sariling kwento na nais i-share, mag-email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. At huwag kalimutan, i-click po ang mga link na nasa paligid ng inyong screen dahil yan po ay iba nating mga kwento na baka lang hindi nyo pa napakinggan. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.